Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty God, for He is faithful to us all the time. He will never leave us nor forsake us. He's taking good care of us. We are created in His image and likeness, and we are precious in His sight. We are His children, and that's why He loves us so much, and He doesn't want any of us to be thrown to eternal damnation. And that's the reason that He sent Jesus Christ, the only mediator, the only redeemer, the only one who can save us from ourselves. Jesus Christ, the Messiah, the commander of the army of the Almighty God, the branch of righteousness. Jesus gave His life on the cross for the forgiveness of our iniquities. He sacrificed His life so that we may live. He died for us to have eternal life. And after He died, after 3 days, He rose again from the dead. To give us strength, to remind us that if we believe in His name, and if we believe in our Father, we will live, and we will experience abundance and forever joyful with our Father in His kingdom that will never end. I thank the Holy Spirit for always reminding us of how great our Father is, of the sacrifices of Jesus Christ, of His teachings, of His parables. And the Holy Spirit also is guiding us when we read the words of our Father and of Jesus Christ, showering us with blessings, showering us with gifts and fruits. And every day it is being replenished. We must be forever grateful to our Father, to Jesus Christ, and to the Holy Spirit. So last time we read Exodus chapter 3. It's Exodus chapter 3. Moses saw the burning bush. Nasusunog yung shrub or yung bush, pero hindi talaga siya totally nasusunog. Meron lang siyang fire. The angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. So yung angel of the Lord, bago si Almighty Father nagpapakilala, pinapadala muna niya ang kanyang angel. There are also times na ang kumakausap sa mga tao ay ang angel of the Almighty God. Inuutusan ni Almighty Father ang kanyang angel. Sinong angel na to na nakausap? Ni Abraham, nakausap ni David, nakita ni Moses. Sino tong angel na to? The man clothed in linen with an inkhorn. At ang angel na to, ibig sabihin ng angel ay servant of the Almighty Father. Yung L, no? It's God. So angel, servant of God.
So yung ranking ng mga angels, meron din sila. At napopromote din ang mga angels. Ang mga angels, anak din sila ni Almighty Father. Bakit sila anak? Because the Almighty Father created the angels. Kahit yung mga fallen angels, the Lord God created them, pero create sila ni Almighty Father to be with Him. Pero naging salbahe, prideful si Lucifer, at sinama niya ang 1/3 of the angels. So yung 1/3 of the angels na yun, naging fallen angels sila. At pag nagkasala ang mga angels, wala nang kapatawaran yon. Pero tayo, we must thank God, our Father, our Creator, for sending Jesus Christ to us. We can now be saved. There is victory in Jesus Christ. So tayo, mapapatawad tayo kung titiwala tayo sa name ni Jesus Christ. Pero yung mga angels, walang kapatawaran ang kanilang may experience pag nagkasala sila kay Almighty Father. Kaya yung mga fallen angels, kahit na magsisi sila, there's no chance for them to go back to our Father. Ngayon, ang nakalaban ni Lucifer, angel of the Lord. Sino yung nakalaban ni Lucifer na yun? Ito din yun na nagpakita kay Moses, appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. At sino pa tong angel of the Lord na to? Ito yung commander of the army of the Almighty God. At siya rin yung na-meet ni Manoah, na father ni Samson. Nakita rin siya ni David sa threshing floor ni Arauna. So, hindi pinapakilala kung sino yung angel na to. Dahil nagtanong si Manoah, what is your name? Too wonderful for you to understand, too amazing for you to know. Sabi ng angel. Hindi nagpapakilala yung angel, no? Dahil ang gusto ng angel na maitaas ang pangalan ay si Almighty Father. So yung burning bush, hindi talaga siya nasusunog, pero merong fire siya. At doon tinawag ni Almighty Father, Almighty God, si Moses. At natakot si Moses kay Almighty God. Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. At ang sabi ni Almighty Father sa akin, tanggalin mo ang iyong sandals or slippers. Kasi kung saan ka nakatayo, holy ground yon. Ibig sabihin malinis. Kaya yung naka-wrestle ni Jacob, hindi yon si Almighty Father. Yun, naka-wrestle na Jacob, yun ang na-meet ni Abraham. Lord God din siya. Pero iba si Almighty God, no? Ngayon, nagpakita si Almighty Father kay Moses. Hindi naman totally nagpakita, kundi yung presence ni Almighty Father nakita ni Moses. Pero yung talagang yung mukha or yung parts ng katawan, hindi mo makikita. Pero alam mo na si Almighty Father yon. Nagpakita si Almighty Father kay Moses kasi nagpe-pray ang mga Israelites. Nahihirapan din sila dahil pinapahirapan sila ng mga Egyptians. At i-deliver sila from the hands of the
Egyptians at dadalhin sila sa land flowing with milk and honey, kung saan sila dating nakatira. Kasi nagpunta lang naman sila sa Egypt because there was a great famine. Babalik ulit sila sa kanilang lugar, yung mga Israelites, kasi dumami na sila sa Egypt. So yung binabanggit na to the place of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. Sa ngayon, kung iisipin natin, ito yung mga unbelievers. So yung mga tao na mga unbelievers, mga wicked people, the evildoers, the stubborn people, tatanggalin sila sa mundong ito ni Almighty Father. Dahil mag-inherit ng land na to ay ang mga anak ni Almighty Father. Nakalagay sa Book of Revelation. So yung nangyari dito sa mga Israelites ay ito ang mangyayari sa atin sa ngayon, no? Dating kilala si Almighty Father, nasa Egypt tayo, and then nakilala natin si Almighty Father, nasa desert na tayo. Wala pa tayo dun sa place na dapat na ating inheritance. Yan. So, isa-save ni Almighty Father. At ang ginamit niya na tao was Moses. Alam natin si Moses, he killed an Egyptian. And he was betrayed by his brethren. At saka isa siyang fugitive. Yung age ni Moses dito, he was already 80 years old, no? Give or take. So, hindi kilala ni Moses, si Almighty Father. Sabi niya, anong name ang sasabihin ko sa mga Israelites para malaman nila na ikaw ang nagpadala sa akin. Ang sabi ni Almighty Father, I am who I am. Yun ang sabihin mo sa children of Israel. Dahil yung memorial ko sa all generations ay ang isave ang mga anak ng Israel or the children of Israel. Dahil ang promise ni Almighty Father kay Abraham, Isaac, and Jacob, patadamihin niya ang tao, ang descendants ni Abraham, at isa-save niya. Promise ni Almighty Father yon. Bibigyan niya ng inheritance. So, binigyan na nga, no, in the long run, sa Book of Joshua, nandun ang inheritance. So, bago pa man nangyari yon, dito muna tayo sa Exodus para makita natin yung backstory. So, si Almighty Father narinig niya lahat ng mga prayers natin, ng mga hinaing natin, ng mga heartaches natin, ng mga pains natin, ng mga sufferings natin. Alam ni Almighty Father. At willing si Almighty Father to save us, to take care of us. At iniingatan ni Almighty Father yung mga tao nagmamahal sa Kanya. Gusto ko lang i-share, no? Dapat lalabas ako, bibilin ako sa labas, pero hindi ako nakalabas. Hindi ako nakalabas dahil nakatulog ako. So, hindi rin naman ako lalabas. Alam ni Almighty Father ko anong bibilin ko sa labas. So, nang pag-check ko sa internet, ito tong bibilhin ko, ba't nandito sa internet? Tapos tingnan ko, ito yun na yun ang presyo, yun na yun ang itsura. At yun na yun ang place na pupuntahan ko para bumili ng item na yun. Ang ginawa ni Almighty Father, umorder ka na lang online. O, same day dumating. Hindi ka na kailangang umalis.
Si Almighty Father na ang nag-provide. Ito na anak, hindi ka naalis, huwag ka na umalis. Mahihirapan ka pa, bibigbitin mo pa yan, napakalaki niyan. Tinulungan ako ni Almighty Father. Kung sa ibang tao, din nagkataon lang yan. But for me, it's a miracle. Tulong ni Almighty Father yan. I know it. He's faithful. Kaya ito, yung nangyari sa mga Israelites na sinisave ni Almighty Father. Up to now, sinisave niya ang kanyang mga anak. So, tita tayo na sa Exodus chapter 4. Then Moses answered and said, but suppose they will not believe me or listen to my voice. Suppose they say, the Lord has not appeared to you. Baka sabihin nila, hindi ka nagpakita sa akin. Anong kayang pruwebang maipapakita ko sa kanila? So the Lord said to him, what is that in your hand? He said, a rod or staff. Yung staff or yung rod, sometimes may pagganon yan, ano? Para panghila. At pang fight against the animals na kukuha sa mga flocks. Kasi nag-aalaga ng mga flocks si Moses, yun ang kanyang trabaho. Kaya may rod siya or staff, and at the same time nakakatulong din yung rod and staff for walking. Dahil lubak-lubak naman ang kalsada noon or yung ground. At pag may nakakasalubong sila ng mga animals, na mga wild animals, panglaban din yung rod. Pamalo. Kaya yung time na yon, ang mga tao may dadala silang rod. Bata or matanda. Ang sabi ni Almighty Father, He said, cast it on the ground. So he cast it on the ground and it became a serpent and Moses fled from it. Sa dinami-dami ng animals na pag hinagis mo yung rod, pwede namang maging alligator yon or uod. Bakit serpent? Serpent symbolizes yung nakausap ni Eva sa Garden of Eden, no? Pwede namang eel, no? Bakit serpent pa? Kasi nga yung serpent symbolizes kasalanan. Yung si Lucifer. Alam niyo yung ibig sabihin ng basilisk? Alam niyo? Yung basilisk, yon ay isang malaking ahas. Basilisk. Kung nakanood kayo ng isang movie ng mga tatlong batang mangkukulam, may nakalaban silang basilisk doon. Ano yung basilisk na yon? Isa yung malaking ahas. In Tagalog, ano ang Tagalog ng basilisk? Basilica. Hindi niyo nakita yung resemblance ng name. Basilisk, basilica. Serpent. So, itong serpent na to, nakita ni Moses. So, natakot si Moses. Tumakbo siya. Pero ano sabi ni Almighty Father? The Lord said to Moses, reach out your hand and take it by the tail. So, yung ahas, tayo, we will take it by the tail. Hindi tayo makikipaglaro sa wickedness. At mas magiging wise tayo kaysa sa serpent. Dahil yung serpent, sinisimbolize din no na isang pagiging wise. Dahil nga,
Ang sabi ni Jesus, di ba? Be wise as a serpent, but be meek as a dove. So, ina-acknowledge Jesus na yung serpent talaga is cunning, it's wise. Pero, dapat tayo, mas maging wise tayo kaysa sa serpent. So, take it by the tail. Hindi tayo makikipaglaro sa mga wickedness. Kaya dito, sinisimbolize ito, take it by the tail, huwag kang makipaglaro sa evil things of this world. Take it by the tail. Subdue it. Tuloy natin, reach out your hand and take it by the tail. And he reached out his hand and caught it. And it became a rod in his hand. So, naging rod na naman yung serpent. Yung rod, naging serpent, naging rod. So, tayo, if we take the serpent by the tail, wala na yung power sa atin. Talo na siya. Wala siyang hold over us, yung wicked one. Nakikita ba ninyo? Yung nagbabasa tayo ng simpleng words dito. Pero, meron tong underlying meaning. Lahat ng bagay. Napaka galing ni Almighty Father. He is really full of wisdom. He is full of understanding. Hindi ma-describe yung greatness ni Almighty Father. Walang words para na gagawa to describe the goodness, the greatness, the awesomeness of the Holy God. So verse 5 that they may believe the Lord God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob has appeared to you. Furthermore, the Lord said to him, now put your hand in your bosom. And he put his hand in his bosom. And when he took it out, behold, his hand was leprous like snow. So it's like a psoriasis, no? So ipasok mo ang iyong kamay sa iyong coat. So ipinasok ni Moses, pagtanggal niya, it's leprous. Leprous, hindi to leprosy na ketong. Ito, ang pagsasabing leprous or leprosy sa Bible, it's different kinds of skin diseases. So ito, naging like a snow, yung kanyang leprous, yung kanyang skin. So, kung i-describe natin, psoriasis ito. At ang damit noon ay parang coat. No? Hindi naman siya t-shirt, kundi coat. Kaya nga, pasok mo yung iyong hand sa iyong bosom, ilabas mo, gano'n, no? And he said, put your hand in your bosom again. And he put his hand in his bosom again. And he drew it out of his bosom. And behold, it was restored like his other flesh. So, naging normal yung kanyang flesh. Itong mga signs na ito ang ipapakita ni Moses sa mga Israelites. At ang sasabihin ni Moses sa mga Israelites ang nagpadala sa kanya ay, see, I am who I am. So, yun ay si Almighty God. Verse 8 of Exodus chapter 4, that it will be, if they do not believe you, nor heed the message of the first sign, that they may believe the message of the latter sign. Yun nga, yung leprous skin, no? Parang psoriasis. Parang balakubak sa kamay. Autoimmune disease yun. Nagkakaroon ng imbalance ng yeast tsaka yung immune system. Nagkakaroon imbalance. Pag nagkakaroon imbalance yung body natin, nagkakasakit tayo, no? Iba-ibang klaseng sakit. Nagkakaroon ng imbalance. Dahil sa katigasan ng ulo natin. Yan, no? Verse 9.
And it shall be, if they do not believe even these two signs, or listen to your voice, that you shall take water from the river, kukuha ka ng water sa river, to pour it on the dry land, the water which you take from the river will become blood on the dry land. Sa river, kukuha ng tubig, lalagay sa dry land. Yung river na yon, the Nile River. Kasi yung Nile River, it's in Egypt. The water which you will take from the river will become blood on dry land. Magiging parang dugo, pula. Yung colorless na water na galing sa River Nile, pag kinuha mo yon, ilagay mo sa ground, magiging parang kulay dugo. Will become blood on dry land. Verse 10. Then Moses said to the Lord, "O my Lord, I am not eloquent." Lord, di ako marunong magsalita. Neither before nor since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and slow of tongue. Mabagal ako magsalita, mabagal yung dila ko. Baluktot. Bulol. Parang, ako din yun Bulol. Na? Sabi ni Moses, bulol ako, Lord. Bagal ako magsalita. Bakit nagkaroon ng ganitong speech impediment si Moses? Natatandaan natin, si Moses, pinalaki siya ng kanyang mother, isang Israelite, may sarili silang language. And then, after some time, nagpunta naman siya sa Egypt. Doon siya tumira sa princess. Natuto siya ng salitang Egypt. Kung ikaw, lumaki ka sa ibang lugar, tapos mapupunta ka sa ibang lugar, syempre, kahit marunong ka magsalita, salita mo, mabagal or bulol ka. Hindi mo alam kung anong sasabihin mo, kung magsasalita ba siya ng Hebrew or magsasalita ba siya ng Egyptian. Kaya nabulol na siya. And then, after some time, tumakas siya, naging fugitive siya. Nagpunta naman siya sa mga Midianites kay Jethro or Reuel. May iba rin silang salita doon. Kaya, naggulo na ang dila ni Moses. Kabulol. Kasi nga, bawat language, meron different pronunciation, may diphthongs, merong accent, may diction. Alam nyo yun? Iba-ibang example, pag Tagalog, lagi tayo salita ng yung P natin nagiging F, yung F nagiging P, no? So parang ganon, bulol siya. Saka halo-halo na yung kanyang language o yung kanyang salita, kaya nahirapan na siyang magsalita. Tumanda siyang ganon. Verse 11, so the Lord said to him, "Who has made man's mouth?" Sino ang gumawa ng bibig ng tao? Or who makes the mute, the deaf, the seeing, or the blind? Have not I the Lord? Sino ang gumagawa nun? Ng bibig ng tao? Sino ang nagiging mute ang isang tao, nagiging deaf, nagiging nakakakita, o nagiging bulag? Sino? Have not I the Lord? Si Almighty Father, gumagamit siya ng mga imperfect people. Mga tao na hindi magagaling. Mga taong hindi nakapag-aral. Para walang maipagmalaki ang tao, na magsabi ang tao na hindi, nakapag-aral ako sa ganitong bayan or sa ganitong school, kaya magaling ako. Para walang maipagmalaki ang tao, ang ginagamit ni tao, na Almighty Father ng mga tao. Yung mga simpleng tao. Yung mga hindi matatalino, hindi magagaling magsalita.
God uses imperfect people for His perfect plan. Para ang makita ng mga tao ay yung greatness and goodness of the Almighty Father. Hindi yung tao mismo, kundi si Almighty Father ang makita nila sa tao. Hindi yung tao mismo. Verse 12. Now therefore go, and I will be with your mouth, and teach what you shall say. Sige, humayo ka na. Ako ang magiging bibig mo. Kung ano ang sasabihin mo, ako magsasabi sa'yo. Ako ang tuturo sa'yo kung ano ang sasabihin mo. I will be with your mouth and teach you what you shall say. Sabi ni Almighty Father. But he said, Oh my Lord, please send by the hand of whomever else you might send. Lord, wag na lang ako, Lord. Please. Please, wag na lang ako. Sabi ni Moses, wag na lang ako, please. Iba na lang, wag na lang ako. Bakit nagkakaroon si Moses? Low self-esteem. Ikaw ba naman, bata ka pala, gusto ko nang patayin ng isang pharaoh. Pinaanod ka ng nanay mo sa river. Nakita ka ng princess. Binayaran yung nanay mo ng princess para alagaan ka. Tapos nung malaki ka na, binigay ka sa princess. Tapos nakapatay ka ngayon. Binitray ka ng mga kapatid mo or ng mga brethren mo. Napunta ka sa isang lugar na hindi mo lugar, wala kang kakilala. Kaya nagkaroon siya ng low self-esteem. Ang daming pinagdaanan ni Moses. So the anger of the Lord was kindled against Moses. Nagalit na si Almighty Father. Ang dami ng dahilan kasi ni Moses. Hindi siya magtiwala kay Almighty Father. Kaya nagalit na si Almighty Father kay Moses. And he said, Is not Aaron, the Levite, your brother? Di ba may kapatid ka si Aaron? Levite siya. I know that he can speak well. Alam ko na magaling magsalita si Aaron. So si Aaron, alam ni Almighty Father, magaling magsalita. Pero hindi si Aaron na kanyang pinili, kundi ang pinili niya na maging servant niya, si Moses na isang bulol. Imbis na si Aaron. I know that he can speak well. And look, he is also coming out to meet you. When he sees you, he will be glad in his heart. Sabi ni Almighty Father. Alam ni Almighty Father, yung gagawin ni Aaron, na makikipag-meet si Aaron kay Moses. Now you shall speak to him and put the words in his mouth, and I will be with your mouth and with his mouth, and I will teach you what you shall do. Kung ano ang sasabihin ko sa iyo, i-relay mo kay Aaron. Lahat. Ako magtuturo sa iyo. So he shall be your spokesman to the people, and he himself shall be as a mouth for you, and you shall be to him as God. Parang Diyos sa kapatid mo, dahil kung ano sasabihin ko, sasabihin mo sa kapatid mo. Ngayon yung kapatid mo ngayon, sasabihin niya kung ano sinasabi ko sa iyo. I-relay mo sa kapatid mo kung ano yung sasabihin ko sa iyo. Kaya parang Diyos ka sa kapatid mo. Sabi ni Almighty Father kay Moses. Si Moses ito ay bunso siya. Mas matanda sa kanya si Aaron. Pero hindi na pinili ni Almighty Father. Si Moses ang pinili niya. And you shall take his rod in your hand, with which you shall do the signs. So Moses went and returned to Jethro, his father-in-law. Dalhin mo yung rod para pakita mo yung sign sa mga tao. So ngayon, pumayag na si Moses. Nagpunta siya ngayon sa kanyang father-in-law and said to him, Please let me go and return to my brethren who are in Egypt. Babalik ako sa Egypt and see whether they are still alive. And Jethro said to Moses, Go in
peace. Pumayag si Jethro. So, si Jethro, yung anak niya si Zipporah, si Jethro rin si Reuel. Now the Lord said to Moses in Midian, "Go return to Egypt, for all the men who sought your life are dead." Sabi ni Almighty Father kay Moses, na yung mga tao na gusto kang patayin, wala na sila. Nauna na sila. Namatay na sila. Kaya, huwag ka matakot. Verse 20, Then Moses took his wife and his sons and set them on a donkey, and he returned to the land of Egypt. And Moses took the rod of God in his hand. Isinama ni Moses yung kanyang wife, tsaka yung kanyang sons. Hindi lang isang anak ha. Hindi lang isang dalan na anak ni Moses, sons kasi. Sumakay sila sa donkey, bumalik sa Egypt. At dala-dala ni Moses yung rod sa kanyang hand, utos ni Almighty Father. And the Lord said to Moses, when you go back to Egypt and see that you do all those wonders before Pharaoh, which I have put in your hand, but I will also harden his heart so that he will not let the people go. So, yung plano ni Almighty Father, hindi ipapakawalan ni Pharaoh yung mga tao. Kasi magiging stubborn si Pharaoh. Plano ni Almighty Father para maipakita ni Almighty Father yung kanyang mga yung kanyang awesomeness, yung mga miracles na kaya niyang ipakita sa mga tao. And it's also for us. So that His powers may be revealed to us also. Verse 22, Then you shall say to Pharaoh, Thus says Lord, Israel is my firstborn. Israel is my son, my firstborn. Sasabihin mo kay Pharaoh na si Israel ay ang aking anak, ang aking panganay na anak. So tayo, panganay din tayo. Bakit tayo panganay? Kahit iba-ibang generation tayo pinanganak, panganay tayo. Dahil lahat ng souls natin, sabay-sabay ginawa ni Almighty Father. Kaya yung inheritance natin, sabay-sabay ni Almighty Father rin ibibigay at the last days. Nakalagay sa Book of Revelation. So si Almighty Father is faithful. Napaka yung miracles niya, yung power niya, yung awesomeness niya, it's hindi may paliwanag. Hindi may paliwanag yung hindi may paliwanag yung gloriousness ni Almighty Father. And we are so blessed to have a Father like the Almighty God, Yahweh, Yeshua. For He loves us so much. Verse 24, And it came to pass on the way at the encampment that the Lord met him and sought to kill him. Gustong patay ni Almighty Father si Moses. Magtataka kayo, akala ko ba utusan niya si Moses? Bakit ngayon gusto niyang patayin? Makikita natin sa verse 25, Then Zipporah took a sharp stone and cut off the foreskin of her son and cast it at Moses' feet and said, Surely you are a husband of blood to me. Si Zipporah, hindi niya nare-respeto si Moses. So, nung time na to, hindi pa circumcised si Gershom. Kaya galit si Almighty Father. Dala-dala niya yung anak niya, hindi niya na-circumcise. Alam naman natin na ang covenant ni Almighty Father kay Abram ay pag ang bata ay dumating na sa certain days, 8 days ba yun, is circumcised na. Itong anak ni Moses, hindi lang siya 8 days, matanda na siya, hindi pa siya circumcised. Kaya galit si Almighty Father. Lord met him and sought to kill him. Pero, na-save siya kasi si Zipporah, sinircumcised ni Zipporah yung anak nila. At yung foreskin, tumama sa paa ni Moses. So, nung time na to, hindi na sinama ni Moses si Zipporah at saka yung kanyang mga anak. Hindi ba nakalagay dito? Kasi makikita natin, no, yung sa succeeding story,
hindi na nababanggit yung asawa ni Moses tsaka yung kanyang mga anak. Nabanggit na uli sa Genesis, sa Exodus chapter 12 ba yun? Basta sa mga succeeding, dito sa mga succeeding chapters and verses, nawala na si Zipporah and the sons of Moses. Kasi nga nagkagalit silang mag-asawa, hindi circumcised yung mga anak ni Moses. At gusto siyang patayin ni Almighty Father dahil nga hindi circumcised yung kanyang mga anak. Verse 27, Lord said to Aaron, go into the wilderness to meet Moses. So he went and met him on the mountain of God and kissed him. Inutusan ni Almighty Father si Aaron. Hindi man aware si Aaron na si Almighty Father ang nag-utos sa kanya, hindi siya aware. Bakit hindi siya aware? Makikita natin dito na. So Moses told Aaron all the words of the Lord who had sent him, and all the signs which he had commanded him. Then Moses and Aaron went and gathered together all the elders of the children of Israel. And Aaron spoke all the words which the Lord had spoken to Moses. Then he did the signs in the sight of the people. So the people believed, and when they heard that the Lord had visited the children of Israel and that he had looked on their affliction, that they bowed their head and worshiped the Almighty God, or they bowed their heads and worshipped si Almighty Father. Kasi nireveal na ni Moses kay Aaron kung ano ang plano ni Almighty Father. And then silang dalawa, kinausap na yung elders of the Israelites. At naniniwala ang mga tao. Dahil pinakita ni Moses yung mga inutos ni Almighty Father. Yung rod na naging snake. Yung kamay niya na naging leprous. At saka yung water from the Nile River na naging blood. No? So si Almighty Father is powerful. And hindi siya nagbabago. Hindi magbabago yung tatay natin. We are so blessed to have a Father like the Almighty God. Thank you, and God loves us all so much.